papunta na kami doon sa pila, guys. Kunti lang talaga. First time kong andito ulit agad sa harap ng tawag nito, bus stop. Hi guys! Mayang adlaw sa tanan. Andito na kami sa Lahati guys. And magsha-shopping kami ngayon. Sinundot din namin pala si Anika sa school. So, punta na tayo dito sa Haviki, Ruaka, Paika. And mag-wait tayo ng pila kasi bibili tayo dito ng mga pagkain today. So, magsha-shopping na naman kami ngayon dito guys sa Haviki, Ruaka, Paika. Meron palang nagsabi doon sa comment na wag ko daw pong tawagin na waste food ito. But, ano pong itatawag natin dyan? Kasi yung pangalan niya talaga is Haviki Ruaka or waste food po talaga ang translation niyan sa English. What is the translation of Haviki Ruaka in English? Food waste? See. So, what will I call it then? If hindi nyo gusto na food waste or nasasayang na pagkain or pagkain na patapon na. Ganun naman kasi talaga yung pangalan niya. Wala talaga akong ibang option. Kundi, yun talaga yung pangalan niya. Alangan naman mag-create po ako ng own name niya. Gaya lang po yan na yung pangalan mo is Lorna. Ang pangalan ko ay Violi. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na yung pangalan mo ay dapat Violi at ako ay si Lorna. Ganun. Ganun talaga yung pangalan niya guys. Haviki Ruaka or waste food dito sa Finland. Which is true naman. I'm not making a story or I'm not making like false information about it. I don't know what else, if meron kayong suggestion kung ano yung pangalan nyo para dito. Kasi waste food talaga ang tawag namin dito sa Finland. And totoo din naman talaga na napakarami kahit na marami kaming nabibili dito. Well, anyways, andito na kami ngayon and mamaya na ako lalabas. Hintayin ko lang na malapit na yung oras. I think it's 4:18. Maaga kami ngayon. So, maghihintay lang ako dito, guys. Hindi naman kasi kailangan na doon ka talaga sa pinakauna sa pila. Kasi kahit saan ka doon, pwede naman. Hindi mo talaga kailangan na sobrang maaga ka talaga. For me, ha, it doesn't matter. I don't know sa iba, siguro nagmamadali sila. But, sa akin, okay lang. So, maghihintay muna kami dito. Tapos, kapag malapit na yung oras, punta na ako doon sa pila. Tapos, mamimili tayo ng pagkain today. So, ito na guys, yung aking bag. Magsha-shopping na tayo. So, ito yung aking eco bag. Dala ko yung medium size, tsaka yung malaking bag ko dyan. Tapos, punta na tayo doon sa pila. Andito na ako sa pila guys. Konti lang yung tao. I don't know why. Siguro mga, Monday siguro or Tuesday. Dito marami siguro talagang tao. Kasi ngayon, Wednesday. Wala masyadong tao dito ngayon. Pero yan nga, nasa pila na ako. Kunti lang kami. Pero baka mamaya yung mga friends nila, ipinila na rin nila. Pero para sa akin, kahit na may sumingit, walang pake. Wala sila dyan. Basta makabili lang ako ng anything na pwede naman naming magamit sa bahay. Maliwanag na talaga dito sa amin guys. Dati-rati pumupunta ako dito. Sobrang dilim talaga. Halos hindi ko makita yung pagmumukha ko. Pero ngayon sobrang liwanag na. 4:45 na ng hapon guys. And maliwanag na talaga dito sa Finland ngayon. Ito na talaga yung sign na papunta na kami sa spring. So ito na, papunta na kami doon sa pila guys. Kunti lang talaga. First time kong andito ulit agad sa harap ng tawag nito, bus stop. Dati-rati doon talaga ako sa pinakahulihan. Pero kunti lang talaga yung nagpuntahan today. Bakit kaya konti lang ang tao? Siguro baka iniisip nila na maraming tao ngayon no? Kasi maganda ang weather ba? Or I don't know, baka nakapamili na sila kahapon or yung mga nakaraang araw.
Kasi kami, once a week lang kasi kami nagpupunta dito kasi mahirap naman pag bumili kami ng twice or thrice a week guys. Kasi sana may nilalagay, hindi man namin kayang ubusin lahat-lahat. May mga tao na rin na nadagdag dun sa likuran ko guys. Yan, late na rin talaga sila pumupunta. Siguro na-realize nila na it doesn't matter saan ka talaga sa pila. Kasi na-realize ko yan nung sobrang malamig talaga yung weather. Sabi ko, okay lang kahit na konti yung makuha namin. Kaya late talaga kami pumupunta. Pero ngayon guys, ngayong araw na to, maaga kaming pumunta kasi maaga yung lakad namin ni Nico today. As you can see, pahaba ng pahaba ang pila sa likod ko guys kasi parating na rin ng yung mga tao na bibili ng pagkain dito sa Haviti. Guys, 5:03 na. Wala pa sila nag-abri. Late na po. Uy. Sige na sila huwag ka-late ba or busy lang siguro sila. No? Marami pa silang inaasikaso. Kita nyo yung pila ko dun sa likod guys. Hala, sobrang haba na ng pila. Kanina wala pa man yung mga tao dyan. Ngayon na grabe mga tao sa akong likod guys. Yung taas na gid guys. Dagan na kayong tao sa likod na nagpila bo. Late na rin talaga dumarating ang mga tao guys. Yan na guys. Bukas na yung pinto. So pasok na tayo dun sa loob. Excited ako. Ano kaya mga mapapamili natin today dito sa Haviti Ruaka Park. Grabe guys, grabe kadaghan. Sinbukat jud kaayo. Tanawa. May dog's food para to kay Pimo. Kinunan ko nig ng picture anong itsura nito para yung malaking packaging niya para mapakita ko kay Nico. Pero yan na nga, sobrang dami. Hintayin ko lang si Nico dito kasi andun pa sila sa parking. Grabe guys, napakasaya. And napakasakit na aking mga balikat kasi ang bigat. Pero okay lang kasi pumunta naman si Nico dito. Hindi ko naman talaga binuhat ng sobrang malayo. Tsaka meron pala ako nakita doon na Pilipino sa loob guys. Dala niya yung kanyang anak. And it was so nice na may mga Pilipino din talaga na nagpupunta dito para bumili ng pagkain. Gihangak ko Gihangak ko. Inalasa. Naghan kay pagkaon na as in guys. Pero hindi ko na makuha lahat-lahat. Sobrang dami doon. Ikaw na lang talaga magsawa sa mga nakikita mo ba. And sobrang dami kong kinuha ng mga herbs kasi i-dry ko siya. Nagbabay ako dun sa Filipino. Kung sino ka man, nakita mo na ako. Mag-comment ka sa video natin. Kakatuwa guys, may Filipino talagang pumupunta dyan. And I hope na mas marami pa. Kasi itong place na to, nalaman ko lang din siya dahil sa isang Pilipino. Yung ka-workmate ko na si Seth. Yung Hoiva Avustaya namin. Sarap sa feeling na ang daming napamili. Pero papakita ko sa inyo mamaya sa bahay ano yung mga napamili ko. As in guys, mamamangha kayo. Yahangak jud kay ko as in gid, grabe gyud kahangak. Pero muuli sa takaron kay padulong na mangit-ngit though it's still bright but it's going to be gihangak jud ko. Bugat kay siya ba ang isa ka bag pero ang isa is hindi masyado. Pero mamaya na nga guys, umuwi muna tayo na bahay, hinga muna ako as in. Hindi pa kami dumiretsong umuwi guys kasi may mga items na wala kami sa bahay like yung cheese, yung butter, tapos wala na rin kaming gatas, tsaka juice. Meron namang juice doon na nabili ako sa Haviti pero bibili tayo ng extra, yung reserve na ba. Kasi malayo kami sa kabihasnan kaya dapat merong reserve na mga items sa bahay para hindi pa balik-balik kasi guys mahal din ang gasolina kapag palagi kami pumupunta ng store kaya bilhin na natin ngayon. And start na pala dito ng strike ng gasolina kaya baka magkaubusan ng gasolina dito, so magsisave din kami ng gasolina namin. Hindi tayo pwede pa-drive pabalik-balik. Kung ano lang yung dapat na lakad, yun lang yung gagawin namin kasi mahal talaga ang gasolina din ngayon. Tsaka strike. So bibilihin ko na ngayon na dito. Pero sinasabi ko naman talaga palagi na hindi lahat is nabibili namin doon sa Haviti. Kapag may mga items na wala doon, of course, binibili ko talaga sa store. Dili ta inot-inot pud kaayo na di na jud paliton mo palit magihapon ko guys. Pero kung ano lang talaga yung wala doon sa Haviti na mga ruwaka,
Yun lang yung bibilhin namin. May nabili akong ganito doon sa Haviki guys. So papakita ko mamaya. Ang price niyan is €5.75. €5.75. Yung isang pakete ng kape. And may nabili akong ganyan doon sa Haviki. So hindi tayo bibili niyan. Ganito yung cheese na binibili ko guys. O yung para sa tinapay namin. It's €4.65. Imagine niyo, dalawang ganito. Magte €10 na. Pero isa lang ang bibilhin ko kasi meron pa namang ilang piraso doon sa bahay na natira. Ito is reserva lang talaga. Ito lang yung mga bibilhin ko dito guys. Yung orange juice, apple juice, tapos 3 boxes ng gatas. Yung cheese. Tapos itong cheese na cream cheese ito guys na meron na siyang chives. Tapos itong bacon kasi meron pa akong mushroom doon sa bahay para mabalot ko siya. O ganyan lang ka. Ilang items lang yan guys. Dalawang klaseng juice, gatas. Tapos yan lang. Pero this is like going to be more than €20 na to mahigit guys. Pero tingnan nyo mamaya pagdating natin sa bahay ano yung mga napamili namin for worth €10 doon sa Haviki Ruwaka. Sobrang dami talaga. So nabayaran ko na guys and meron na ako ditong resibo. How much total ito lahat yung mga napamili ko doon sa Prisma. So, bumili din pala ako ng chocolate guys. Tapos yung bacon din. Ayun o. Ano pa ba hindi ko napakita. Parang yung chocolate lang yung nadagdag dyan. Karl Fatser. Galing sa Fatser. Yan talaga yung brand ng chocolate na gustong gusto namin. Hi guys, may gabi sa tanan na ano dyan mi sa balay. Kita niyo ba yung nasa likod ko? Yan lahat yung mga napamili namin today for worth €10 doon sa Haviki Ruwaka Paika. Meron palang nagtatanong sa inyo na nalilito daw siya sa term na Haviki Ruwaka and naluto. Yung sa shop, niluluto nila yung mga food, yung cook na siya na food. So pwede mo siyang bilihin na per kilo. Yun po yung ibig kong sabihin na luto siya today, niluto siya today, pero hindi na nila yan ibebenta pagka kinabukasan, dapat maubos yan. So, pag hindi yan siya naubos, nilalagay nila yan sa mga lalagyan, tapos nilalagyan nila ng price. Pero pag hindi pa rin yan siya na alis doon sa shelf, pagka alas 3 ng hapon, kasi lunch yung food na yun na niluluto nila, ilalagay na nila yan sa orange tag. Yun na yung mga Haviki Ruwaka or mga waste food na yun na pwede mong bilihin for a cheaper price kasi meron na siyang discount na 30%. Yung Haviki Ruwaka po, ang ibig sabihin po niyan sa English is, kung ita-translate mo sa Google, it's really junk food or waste food. Wala po talagang ibang term. Kahit pa napakaganda nila guys. Pero ganun talaga, dito sa Finland, iba kasi ang standard compared dyan sa atin sa Philippines or saan man kayo na naroroon. And there were so many of you na nag-comment na sa UK, meron din, and sa US. Pero dito sa Finland guys, since napaka-strict din talaga ng kanilang protocol for food preservation and food storing, yung mga products na hindi na talaga papasa sa kanilang standard, yun yung napupunta sa mga Haviki. Example is itong mga pagkain nandito sa likod ko. So ito lahat guys is nabili namin today for worth €10 and we will be consuming this for this entire week until next week hanggang sa maubos naman ito guys. Pero may mga tinapay na pwede akong ilagay doon sa freezer para mag-last siya longer. And yung mga ibang pagkain na pwede namang ma-preserve. Like example, sobrang dami kong nakuha today na mga herbs. Idadry ko yan para ma-preserve ko siya and magamit ko siya for future cooking. Itong mga pagkain na to guys, ito talaga yung mga pagkain na best until today lang siya. Yung hanggang today lang siya na voy masa or valid. Yung may expiration date dito guys. Kahit mga gulay dito may expiration.
Kaya siya napupunta sa waste food. Kasi wala na kasing bibili niyan sa store. Kung ikaw pa pupunta ka sa store, bibilhin mo ba yung mga pagkaing pa-expired na? Diba hindi? Dito kasi, yung mga fins, napaka-arte din nila. Usually, yung mga pagkain na yan, like ito, naka 30%, naka-discounted na yan. Pagpunta mo ng grocery and may nakita ka ng mga naka-orange tags or may minus na 30%, pagdating sa cashier niyan, i-decrease nila yung price, guys. Like example, this is 2 euros. Minus 30% na yan siya pagdating doon sa kasa or doon sa cashier. Ima-minus nila doon yung discount niya, guys. Like yung mga tinapay na yan, may discounted yan sila. Kaya siyang tinatawag na Heavy Kiruwaka kasi itong mga pagkain na to, guys, is hindi na siya pumapasa doon sa standard talaga ng store. Kaya siya napupunta doon. Like dito sa Finland, guys, yung mga saging na ganito ang itsura, walang bibili niyan sa store. Kaya, andun siya sa Heavy Kiruwaka. Pero ito na nga, isa-isahin ko sa inyo ano yung mga napamili ko doon sa Heavy Kiruwaka Paika. Last time, nakabili din ako doon ng chicken, guys. Ganitong-ganito din yon. And pinrito namin. So, last time, ang ginawa ko, hinugasan ko lang kasi ayaw ko yung sauce niya, guys. Parang masyadong anghang. Kaya, pinrito namin. Nilagyan ko lang siya ng flour, garlic powder, tapos yung egg. So, yun na yung naging ulam namin. So, the same thing, ganyan din ang gagawin ko nito. Para meron pagkain sa ref. Kasi for tomorrow, walang pagkain dyan sa ref namin. And may work ko bukas. So, kailangan magluto talaga. So, meron ako ditong chicken. Tapos ito, 2 pakete ng Canos Lake. Ito is a classic siya, guys. This is a gluten-free. Palaman siya ng tinapay. Yan. Tapos meron din ditong Karyalan Paiste. Ito yung ginagamit ng mga fins sa paggawa ng Karyalan Paiste. Karyalan Paiste. Yung parang nilaga nila dito, guys, na nilalagay siya sa oven. Ganon yung kanilang nilaga. Hindi ko na kayang i-explain kung bakit nilaga pa rin yun. Para kasi siyang nilaga talaga ang lasa. And this is a mixture of beef and pork. Sometimes meron ding lamb. Yung original niyan is meron talagang lamb, yung Karyalan Paiste. Pero I think this one has pork and beef. Yun naman talaga madalas. Tapos dito na side, marami ako ditong fruits. And merong kamatis. And meron ditong peppers na hinalo ko na lang din. So definitely itong mga prutas na ito, guys, lalo na itong mga apples, is majujuice namin ito. And itong mga ket-ket, guys, lalo na lang nasa akong mga amo diri sa balay, si Nico o Anika. Yan na yung gagawin nilang snack. Kapag nilagay ko yan sa table, mauubos yan agad-agad. Tapos kumuha din kami ng mga saging doon kasi gagawa kami ng cake, maybe tomorrow or during the weekend. Ito, kasi yung favorite na cake ni Nico, guys, is banana cake. But hindi yung banana cake kagaya dyan sa atin sa Philippines. So, ito yung mga saging na kinuha ko. Medyo may blemishes. May mga blemishes na sila anti-saging mo. Nagilabay na sila sa Haviki, guys. Kasi ayaw na mga fins na mga ganito na bumili sila sa store. Mas gusto nila yung hamison talaga. Kasi ito mga paprika, guys. Ayan o, andun na siya sa Haviki. Kasi yung mga ibang paprika sa isang bag, 2 or 3 yan siya. Meron na siyang sira na ganyan. Pero actually, pag tinanggal mo yan siya dyan sa dulo, okay pa naman yan. Ida-dry natin siya tapos ilalagyan natin siya sa machine para maging powder. Meron din tayo ditong siameneton or seedless na grapes. Ito yung green grapes. Yan o, sobrang napakaganda pa. Usually, yung mga ganito, guys, nasa Haviki na ito because there is some kind of problem. Hanapin natin kung ano yung problema nito. Bakit andun siya sa Haviki? I don't know. Ano talaga yung rason nila bakit ito nandoon sa Haviki? Kasi maganda pa man yung itsura niya. Di ako makakita ng problema sa kanya, guys. Pero siguro kay warag ingon ani man ang iyahang itsura. Ayun, you know, yung mga nalumping gamay, ang uban sa iyahang mga grapes. Ayun, andoon na siya sa Haviki. But since andyan siya sa isang pack na ganyan, isang box yan siya ng grapes, hindi nila yan titingnan sa store, guys, kagaya sa atin sa Philippines na kukunin lang itong isang piraso na sira, tapos isasarado ulit, babalik doon sa shelf and ibebenta. Hindi ganyan dito, guys. Kapag may nakita silang isang sira, kaunting problema, like ito,
maliit na problema. Ang isang bag niyan or ang isang box niyan, lahat itatapon na yan siya lahat-lahat guys. Ganyan din ang nangyari sa mga cat na to. Siguro ito nakalagay ito sa malaking bag. Usually ganun naman talaga ang packaging. Tapos may isa or dalawa, tatlong piraso na sira. Kaya siya andun sa Havikiri-Waka. And I'm pretty sure doon sa Havikiri-Waka Paika, tinanggal na nila yung mga sira and tinapon nila. Para ito na yung kunin na lang ng mga tao na namimili. So minsan kapag meron silang time, tinatanggal nila. Kasi sa church, ganun din yung ginagawa namin. Tapos, ito, meron tayo ditong luomu. Hindi luma, guys, ha, luomu. It means organic ito na mga mushrooms. Hindi ko alam paano ito lutuin, but definitely, maghahanap tayo ng recipe paano ito lutuin. Siguro, butter lang naman, pan-fry lang naman usually ang mga mushrooms. So, ito, magagamit natin to. Malayo ang mararating ng mga mushrooms na to, guys. Kasi, mahilig kami sa mushrooms dito. Tapos, meron din ako ditong mga tinapay. Isa sa mga staple food namin dito sa Finland is yung mga tinapay talaga. So, meron akong kinuha dito na mga valja-leipä or yung mga light bread lang siya. Kasi marami pa kaming ruisleipä or yung rye bread doon sa aming freezer. Definitely ito, ilalagay ko ito sa freezer para hindi siya talagang masira. Tapos, ito is burger buns. Yan, merong 4 na burger buns. Tapos, dito is my pie. Yan, may mga pie. Definitely, ito yung magiging dinner. Tapos, merong donuts dito na monkey. Monkey ang tawag sa donut nila, guys. Merong 4 na donuts dito. Ito naman, bakit siya nakaganyan ang packaging? Ito siya is, galing ito doon sa Leipomo nila or sa bakery nila. Maramihan kasi silang mag-bake. Tapos, kunwari, hindi siya naubos on that day. Kasi yung mga fresh bake nila, guys, hanggang ngayon lang yan. Today nila niluto. Dapat ngayong araw na ito mauubos din yan. Kasi kung hindi, itatapon na yung the rest na naiwan. Ganon dito. Hindi nila pinapatagal hanggang bukas. It will stay there on the shelf until tomorrow. Hindi ganyan dito, guys. Lahat bago, lahat itatapon kapag hindi naubos today. Same sa mga luto na mga sudan, sa mga luto na ulam sa grocery. Merong silang shelf doon na pwede kang bumili ng mga ulam na luto na for lunch. Kapag hindi yun naubos, itatapon na yun lahat kapag hindi siya nabenta. Sobrang dami kong kinuha na mga herbs, guys. Meron ako ditong iba't ibang klaseng herbs. May coriander, may dill, tilli, coriandery, and ano ito? Ito is, I think, ito is dill din ito. Ito is parsley. Parang meron akong timyami. Ito, timyami. Yan. So, ito, ang gagawin ko dyan, guys, is idadry ko siya. Ihahang ko siya dyan sa aming bintana. Tapos, idadry. And it will stay for a very long time na goods. Yung pwedeng magamit. Kasi gano'n naman, yung mga herbs, pwede din naman talaga silang i-dry. Meron din tayo ditong mga patatas. So, meron 2 klaseng patatas na ganito. I don't know, but andun siya sa Havikiri-Waka. Ang isa sa rason yan, guys, is ito. Kita nyo yan? Pag tinubuan na yan siya, guys, wala na. Haviki na yan siya, guys. Itatapon na yan dito sa Finland. And napakaraming patatas naman talaga dito sa Finland, guys. And maramihan talaga sila kung magtanim. Pero kapag meron talagang diferensya, like, meron na siyang ganyan, oh, yung patubo na siya. Kasi ngayon, papunta na kami ng spring, pwede na ito itanim. Pagdating na, sula na or yung mag-melt na yung snow and pwede na magtanim sa ground, pwede nang itanim itong mga patatas. Yung last time na patatas na nakuha ko, nagsitubuan na talaga sila, guys. And yun yung gagamitin ko sa pagtatanim during springtime. Pero ito, gagamitin namin to sa pagluluto. Malayo ang mararating nito kasi pwede tayong gumawa nito ng potatoes with cream or i-bake lang siya tapos i-toast siya with olive oil. Masarap na yun. Or kahit sa lutong Pilipino, pwede din ito. Tex-Mex lapa, cheddar yusto. Yan. Para siyang taco, guys. Masarap din naman siya. Tapos ito is savu suikale. Pwede siyang papalaman sa tinapay. At I think ang gagawin ko dito is ilalagay ko siya sa pasta. Ito. Tapos, meron tayo ditong chips na lentil pops. This is a vegan.
Sour and cream yung kanyang flavor. I don't know but andun siya sa Haviki. Siguro pa-expire na ito siya kaya andun siya sa Haviki. Yeah. Yung last date niya is March 14, 2024. Ngayong araw na to is 12 pa naman ng March. Tingnan nyo ito guys. 12/3. Oh, hanggang today ito. Pero gagamitin ko na to agad-agad bukas. Gagamitin ko yan siya sa pagluluto ng aking mga patatas. Meron pa palang pie dito, oh. Ala, ito, oh. Makakain namin ito sa dinner. Dapat doon ako siya nilagay. It's okay. Diyan na yan siya. So, ito meron pang pie. Tapos, merong tinapay dito na light bread din siya, guys, na meron siyang oats. Napakasarap nito at napakalambot. Tapos, meron din dito mga sandwiches na salami yung palaman niya. Definitely, pang dinner ito or breakfast. Yung mga pwede na namin makain agad-agad ngayon. Tsaka kinabukasan, kinakain talaga namin guys. Tapos itong mga yasalati or yung mga lettuces na pwede namin siyang pampalaman din sa tinapay. Usually, ganun naman ang ginagawa namin. Actually, pwedeng kumuha ng 4 na bag doon. Pero, 2 lang ang kinuha ko kasi anihin ko naman yung 4 guys. 3 lang kami dito sa bahay. Tapos, baka masira lang, diba? So, okay na ako dito sa 2. Minsan talaga sa mga boxes, merong 4 na piraso ang pwedeng kunin, 5 piraso. Minsan ang kinukuha ko 2 or 1 lang. Depende kung ano lang talaga yung pangangailangan namin. Kasi sayang din naman kung kukuha ako ng marami tapos itatapon lang, diba? Tapos dito meron din tayo ditong Valia-Lepa or light bread din. Ito siya na para siyang pandesal guys. Masarap din siya. Tapos meron ditong smoothie. And meron ditong protein drink na strawberry. And itong Inkivari or ginger shot. Maganda ito sa throat ni Nico guys kasi pag pa-spring na talaga dito sa amin, nag-change na naman ng weather. Uso na naman ang mga flu. Kaya sabi ni Nico, this is very good na meron akong nakuha nito. Mahal kaya ito sa store. This is about 5 or 6 euros. Mahal ito guys sa store. And I was so happy na nakuha ako nito kasi recently, sumasakit din talaga yung mga lalamunan namin. Tapos ito guys is Hunaya. Hunaya in Finnish is honey. Diba ang honey is hindi nag-expire? Pero bakit siya andun sa Havikiruwaka na ang kanyang expiration date is 3rd of, what is Heinaku? Heinaku is July. July 3, 2025 pa siya mag-expire guys. Yan, nakita niyo ba? July 3, 2025. Ang kanyang expiration. Andun siya sa Havikiruwaka, it's because nag-crystallize na siya. But itong honey na to guys is, ano siya, yung honey na liquid. Pero kapag nag-crystallize yung honey guys na liquid, it doesn't mean nasira siya. Ganun lang talaga yung isa sa mga characteristic niya na pwede siyang mag-crystallize. But this is still very good. Kita niyo naman, oh, seal na seal pa talaga yan. Pero andun na siya sa Havikiruwaka. Diba? Napakasayang na tinatapon ng store. Pero kasi ang mga tao, walang bibili pag ganito ang itsura. Isipin nila, if you don't have the knowledge na pwede pa pala ito, hindi mo talaga siya bibilihin. Pipiliin mo yung ibang product na andoon na hindi ganito ang itsura. But I'm so happy na nakakuha ako nito kasi pwede nito pampares ng aming kape. Kasi meron tayong pakape. Ayan, meron tayong pakape galing doon sa Havikiruwaka Paika. Kasi andoon siya sa ito guys is andoon sa Havikiruwaka kasi ito guys natanggal na yung kanyang vacuum seal. Yan o, nahumok na siya. Kita niyo ba kanina yung andun ako sa Prisma, di ba? Warag gahion kaayo to kaganiha dito, warag bato. Pero kini siya kay nahumok naman siya guys, natanggal na yung vacuum seal niya kaya siya andun sa Havikiruwaka Paika. Pero tingnan natin yung kanyang expiration date. Ayan. Yung expiration date niya is September 20, 2024. Yan o. Pero hindi pa siya expire, but since natanggal na yung kanyang vacuum seal, hindi na siya maglalast that long. Yun yung kanilang protocol na kapag hindi na ganun yung kanyang seal, hindi na okay yung kanyang seal is tatanggalin na siya sa shelf and mapupunta sa Havikiruwaka Paika or sa dumpster. Usually maraming napupunta sa dumpster. Tapos ito guys, meron akong isang yogurt and meron din ditong biscuit. Yan oh.
Domino na biscuit. So, pang snack ito. Lalagay ko lang sa table yung mga ganito, guys. Tapos, kukuha na lang sila kung gusto nila. Para maubos talaga yung mga pagkain. So, yan lahat yung mga napamili namin, guys. Ay, ito pa pala. Meron pa. Ito pa is table cover. Hindi ko alam bakit ito tinapon. Siguro tinapon siya kasi color red. Tapos na ang season dito ng Pasko. Ngayon naman dito, siguro kasi red siya, pang Pasko siya. Wala nang bibili ng ganito na color. Kaya, andun sa Haviki Ruwakapay. Andun siya sa Haviki. Pero yun, kinuha ko nga yung table cover. Siguro meron akong paggagamitan yan. Pero ito lang guys, nakakatuwa kasi ang dami nito, 'di ba? This is more than enough for us for the entire week. Meron din pala ditong pagkain ng aso guys. So ito is para kay Pimo. Kung nalilito pa rin kayo, bakit ito ang pangalan nila is Haviki Ruwaka or waste food? Ako din guys, hindi ko rin maintindihan bakit. Kasi sa Philippines, mas worst pa ang itsura ng saging na nakikita ko dito guys compare sa anong meron dyan sa Pilipinas, kung anong meron sa merkado. Halos hindi na nga makain. Halos binibenta pa nga. May mga nababasa nga ako nung Christmas daw, yung mga grapes nila may sira-sira, diba? Hindi ko rin maintindihan guys. I cannot explain it to you why. But the standard here in Finland is so high na yung pagkain and yung packaging is hindi na siya pumasa doon. Tatanggalin na yan sa shelf at itatapon na nila yan sa basurahan. Or mapupunta siya sa Haviki Ruwakapay kung saan namin siya pwedeng nabibili. Kaya naman diretso na talaga siya sa dumpster kung walang magko-collect noon. And ibibenta or ipamimigay like sa church na pinamimigay nila. Or ibibenta like sa Haviki Ruwakapay kung saan ko to binili. Mapupunta lahat sa dumpster yung mga pagkain na yun guys kapag walang nag-collect or walang nag-save sa kanila para magamit pa ulit or mapakinabangan pa. Sobrang dami nito guys. So, ang daming pera na tinatapon dito guys na sobrang napakasayang talaga kasi sobrang daming taong hindi nakakain ng pagkain guys na maayos. Sobrang dami. Kahit nga sa hospital guys, sobrang dami naming Haviki guys or yung mga waste. As in, nung first time kong sa hospital na trabaho, nagulat ako kasi ganun pala kakaraming plastic ang natatapon. As in, lahat yung mga dextrose. Naalala ko pa nung nursing student pa ako sa Davao. Yung mga dextrose na tubings, nare-recycle yan ng mga relative na mga pasyente doon. Tapos ginagawa nilang keychain. Dito guys, hindi. One time use lang yung mga suero na tubes guys. And that is only, pwede mo lang siyang gamitin within the day, within 24 hours. After 24 hours, itatapon na yan, papalitan na yan ng bago. Sobrang dami talaga natatapon dito guys, lalong-lalo na sa mga pagkain. And hindi ko talaga kayang i-explain bakit, pero ganun talaga yung standard nila. Nakakaiyak kasi minsan ako naisip ko na saan kaya kami kukuha ng pera na pambili ng mga pagkain kung hindi kami nakakabili doon sa Haviki Ruwakapay. Ito talaga is napakalaking savings talaga sa amin and napaka-happy talaga namin ni Nico na kakabili talaga kami doon ng pagkain. Usually, hindi na talaga kami bumibili ng mga ibang pagkain pa sa store guys kasi doon pa lang sa Haviki, winner na talaga. Sobrang dami talagang pagkain na pwede talaga namin mapakinabangan for the entire week. Na-curious talaga ako kanina guys kaya tinanong ko talaga yung cashier doon sa Haviki Ruwakapay na itong mga pagkain ba na ito, binibili ba nila sa store, tapos binibenta? Sabi niya hindi. Yung mga stores na yon like yung Prisma, Salaune, yung mga Co-City Market, yung mga Co-Market, mga S-Market, kinukolect lang nila doon guys for free. For free itong nakukuha, but binibenta nila for 10 euros. Pero kita niyo naman yung 10 euros guys. Ang layo ng narating ng aking 10 euros. Yung 10 euros dyan sa atin sa Philippines, it's about 607 pesos. 607 pesos. Since nagbabayad nga sila ng utilities, like water, kuryente, tapos rent doon sa place, kaya nila binibenta ito for 10 euros. Which is enough din naman. And which is okay din naman. Hindi naman siya ganun kabigat talaga na 10 euros ito binibenta. Sa totoo lang, hindi naman ako makakabili ng ganito karaming pagkain sa store. Kahit pa na naka-alinos yan or naka-sale yan, hindi ako makakabili niyang ganito karaming pagkain guys sa store na sobrang ganda pa talaga and sobrang napakarami talaga. Napakasayang talaga guys.
But anyway, sobrang haba na video na to. Salamat po sa panonood ng video. And I hope you like, share, and subscribe to our channel. I will see you on the next one. Hey, hey! So as usual guys, dito ko lang siya ilalagay sa tabi ng stove top. Hindi talaga directly doon sa taas, pero dito lang sa gilid. Kasi itong dito na side, mainit naman siya. So magdadry lang yan siya. Iikot-ikot ko lang yung tray ko. Igaganon ko lang para yung kabilang side na naman. Para mag-dry talaga siya. Tapos pag marami na akong ganyan, gagawin ko siyang powder para hindi na tayo bili ng bili sa store.